Sa NBA ngayon, sina Wemby at Zach Edey ang pinakamataas sa liga na parehong nasa 7'4". Pero may isang 19-year-old na literal na pagmumukhain silang maliit. Ito si Olivier Ryu, isang 7'9" giant na mas mataas pa ng 5 pulgada sa pinakamatangkad na NBA player ngayon. Kaya nitong mag-dunk nang hindi tumatalon at parang bata lang na naglalaro sa isang mini hoop. At mas matangkad pa nga ito sa pinakamataas na player sa kasaysayan ng NBA. At kung hindi ka pa namamangha, paano kung sabihin ko sa iyong patuloy pa rin itong tumatangkad? Kung makikita mo ang bidyong ito kung saan nakaharap niya ang 7'1" ni si Shaq, nagulat ito nang pagmukhain siyang bata ni Ryu. May kasabihan nga na ang basketball ay laro ng matatangkad, pero kung ikaw ang pinakamataas, ay ibig sabihin ba nito na ikaw na agad ang pinakamagaling? Gaano nga ba talaga kagaling si Olivier Ryu? Para masagot yan, balik tayo sa simula. Simula pagkabata, record breaker na si Olivier Ryu. 5 years old pa lang siya ay mas matangkad na ito kaysa sa kindergarten teacher niya. Pagsapit ng 8 years old, 6 feet tall na siya. Pagdating naman ng 12, umabot na ito ng 7 feet. At sa edad na 15, kinilala siya ng Guinness World Records bilang world's tallest teenager sa height na 7'5". Ngayon, sa edad na 19, nasa 7'9" na siya. Pinanganak si Oliver sa Canada noong February 2006 at matatangkad na talaga ang lahi nila. Ang tatay niya ay 6'8", ang nanay niya naman ay volleyball player. Ang kuya niya ay 6'8" rin. Pero si Olivier ay nasa ibang level dahil siya ang umakot ng kanilang genetics. Kaya nang maglabasa ng mga clips niya noong bata siya ay agad na nag-viral. Kasi para naman talaga itong cheat code. Binubutatan niya lahat ng tira at dinadagdagan lang ang mga player na doble ang edad kesa sa kanya. Pero hindi lang siya umaasa sa height dahil may talent din talaga. Taon-taon, naglalaro siya sa Team Canada Youth Teams. At lumilipad dito papuntang Europa para sumali sa Real Madrid Elite Youth System. Hinahanap niya palagi ang mga hardest competitions para patunayan na hindi lang siya attraction o novelty. Oo, blessing ang height niya, aminado siya doon. Pero sabi niya na kahit nakakatulong ito sa basketball, sa fame, pati sa pag-abot ng mga gamit sa mataas na shelves, may kasama rin itong sumpa dahil pag ikaw ang pinakamataas sa lahat, nagiging challenge ang pagkakaroon ng normal na buhay. At kahit sa basketball, lalo na pagpapasok ka sa highest level, kahit sa sobrang tangkad mo ay hindi automatic advantage yan. Dahil ang tanong ay kaya mo bang sumabay? At dito papasok ang IMG Academy, ang one of the best basketball academies in America. Dito magsisimula ang totoong test niya. IMG had blueprint. Ilang taon bago pa dumating si Ryu, may saring tall Canadian prospect na raw at unranked ang nahawakan nila. At yan si Zach Edey na isa sa pinakamatangkad sa NBA ngayon. Walang nag-expect sa kanya noon pero naging 2-time college player of the year, naging top 10 pick at ngayon solid NBA pro. Ano nga bang binibigay ng 7'9" height sa basketball court? Obvious naman ang advantages. Automatic mismatch lahat kay Ryu. Pagpasok pa lang sa pinta, kaya niyang gumawa ng easy shots kahit hindi tumatalon. Pag nadadouble siya, marunong itong mag-kick out sa open shooters. Sa depensa, elite shot blocker ito. Nakaka-alter ng plays. At unlike sa ibang extreme little prospect na sobrang payat at fragile, si Ryu ay may build. Kung hindi mo alam ang height niya, iisipin mong normal proportion siya at malaking factor yan para sa long-term development niya. Kung isipin mo, pag ang isang player ay lumagpas na ng 7'6", bumababa na talaga ang lateral quickness. Yung mga 7'4" kaya pang gumalaw ng maayos, pero pag nasa 7'7" and above ka, ibang usapan na. Si Ryu, gumagalaw siya better than expected for his size. Pero hindi nito kayang mag-cut ng mabilisan at mabagal ang acceleration niya. Ang rebounds na medyo outside sa reach niya, chances hindi niya maabot agad. Quick players often grab loose balls. Mataas rin ang injury risk pag sobrang tangkad, kaya sa IMG iniingatan talaga siya sa una at pinaglalaro lang pag malaki na ang lamang ng kalaban. Pero habang tumatagal, nag-improve ang playing time niya. May daily routine ito kagaya ng weights, conditioning, skills training at nutrition.
Hindi issue ang blocks o height advantage. Ang challenge ay stamina, pace at kakayahan niyang mag-survive ng long stretches sa game. By the end of high school, 3-star recruit na siya, rank 305 nationally, 55th among centers. At si Sakidi na dumaan rin sa IMG, ganun din halos ang ranking at scouting report, parehong raw but intriguing. Ngunit ang ratings, isang bagay lang yan, dahil ang totoong sukatan ay kapag nakaharap niya ang mga elite prospects at makikita natin yan sa international stage. Dito talaga lumabas kung paano makipagsabayan si Ryu sa mga top prospects. Ang kanyang unang major test ay sa 2021 FIBA Under-16 Americas Championship. Sa edad na 15, si Ryu ay naging starter sa buong torneo. Sa 6 na laro, nag-average siya ng 8.3 points, 10.3 rebounds at 2.5 blocks per game. Sa quarterfinals laban sa Puerto Rico, nakapagtala siya ng 10 points, 9 rebounds at 3 blocks. Pero ang pinaka-best performance niya ay sa semifinals kontra Team USA, kung saan ang roster ng USA ay puno ng future top 10 NBA draft picks, pero kayang-kaya ni Ryu makipagsabayan na may 12 points, 12 rebounds, 4 na blocks sa loob ng 25 minutes at 5 of 8 shooting mula sa field. Natalo man ang Canada, nakakuha naman sila ng bronze. Sa laban para sa third place, nag-contribute si Ryu ng 10 points at 6 rebounds sa loob lang ng 17 minutes. 15 years old pa lang siya dyan laban sa elite competition, pero productive siya. Hindi ganon ka-dominant pero solid. Fast forward sa 2023 sa FIBA Under-19 World Cup, 17 na si Ryu at isa siya sa mga pinakabatang players sa isang tournament na sobrang stacked. Dito ay iba na talaga ang level. Mas konti ang minutes ni Ryu at nag-average lang siya ng 3.2 points, 3.5 rebounds at may isang block kada laro. Pero ito ang catch. Tumira siya ng 7 out of 8 mula sa field sa isang laro lang na may higit sa 10 minutes kontra Japan. Nakapagtala siya ng 10 points sa 5 of 6 shooting at 5 rebounds. Kaya't kung binigyan siya ng pagkakataon, efficient siya laban sa best prospects sa buong mundo. Then dumating ang 2024 sa FIBA Under-18 Americas Championship. 3 taon ang pagitan at mas mataas ang expectation. Perfect na pagkakataon nito para ipakita ang development niya sa IMG. Pero naging limitado lang ang minuto niya dito at nag-average lang siya ng 9 minutes per game na may 4.5 points, 4.5 rebounds at 2 blocks kada laro. Walang standout performances, limited ang playing time at maraming mahusay na players ang Canada kaya hindi nila siya kailangang mag-dominate. Pagdating ng high school graduation, malinaw na intriguing ang talent. May potential si Ryu pero hello pa. At nagsimula ang interesting part ng kanyang journey nang pipili na ito ng kolehiyong papasukan. Maraming schools ang nagka-interest kay Ryu. History shows na ang mga 7'6 and above players ay nagiging effective sa college level. May offer siya pero pinili niyang pumasok sa Florida at sumali sa Gators as a prepared walk-on, meaning hindi guaranteed ang playing time niya. Sa 2023-24 season, sobrang lakas ng Florida. Plano nilang dahan-dahan siyang i-develop pero nagkakaroon ng problema. Dahil habang nasa bench ay may mga fans na nagcha-chant ng pangalan niya na gusto siyang makitang maglaro. Kaya't pareho nilang napagkasunduan na i-redshirt ang season para makapag-practice at mag-develop muna si Ryu nang hindi nababawasan ang 4 na taon niyang eligibility sa college. Imbis maglaro, nagpa-practice si Ryu, nag-scrimmage at pinag-aaralan ng sistema at habang ginagawa niya yan, Florida went 36-4 na nanalo ng conference title at naging national champions. Kaya't na-experience niya sa kanyang journey na maging part ng championship winning team at nakita mismo kung ano ang kinakailangan para mag-succeed sa ganitong level habang nagpa-practice araw-araw kasama ang mga future NBA players. Ngayong papasok ang bagong season, mas malaki ang role niya. Malaki rin ang opportunities niya dahil sa media attention. Papasok siya sa active college career na may international experience, IMG training at may championship culture. Tandaan natin na si Sakidi na isang Canadian mula IMG, 3-star recruit, rank 75th among centers na nakapag-start lang ng 2 beses sa 28 games bilang freshman. Walang nag-expect na magiging college player of the year siya.
pero nanalo siya ng back-to-back National Player of the Year Award. Pinangunahan ng team sa National Championship, naging top 10 draft pick at nagkaroon ng solid na NBA rookie season. At siya ay 5 inches shorter kay Ryu. Kaya't nasa na nga ba si Ryu ngayon at ano na ang kanyang status? Sa ngayon, very raw prospect pa siya. Kailangan pa niya ng major improvements sa finishing ability at footwork. Minsan nakakagawa siya ng super difficult shots, pero minsan yung mga mas easy shots, nakakaligtaan niya. Lagi itong napapaul ng mga defenders kapag sinusubukan nila siyang i-block at decent free throw shooter pa rin siya. Okay rin ang shooting form niya at smart choice na hindi pa siya mag-attempt ng tres o shot outside the paint. At kung ma-develop pa lalo ang outside shooting niya ay magiging unstoppable talaga ito. Ang kanyang defensive impact ay undeniable. Kailangan pa ng 3 players para i-box out siya at dahil sa kanya nakatonang atensyon, nagbubukas ito ng space para sa teammates niya. Solid ang frame niya na mas filled out kesa sa karamihan ng super tall young players. Perfect siya para sa isang 4-year college career pagkatapos niya sa kolehiyo at ready na sa NBA, mga 23 at 24 na siya nito. Maraming taon pa ang meron siya para i-develop ang kanyang katawan, conditioning at skills. Reality check sa 2025, kung height lang ang meron ka ay hindi sasapat para makapasok sa NBA. Targeted lagi ang mga tall players sa defense. Kaya silang iwan ng mabibilis na guards, kagaya din sa pick and rolls lalo na kung mabagal ka. May shooting na rin sa tres ang mga centers ngayon. At kahit ang basketball traditionally tall man sport, may point din talaga na too tall is disadvantage. Pero iba si Ryu. We've never seen a player this tall na kaya talagang magpagsabayan sa top talent. Functional siya, masipag ito sa training at draft eligible pa siya sa edad na 23 to 24 years old. Kaya't maraming taon pa para mag-develop. Naniniwala ako na maraming teams sa NBA ang magkaka-interes sa kanya kahit sa first round o second round ng draft. Kung ikaw naman ang tatanungin, sa tingin mo makakapasok ba siya sa NBA? Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.